POV. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang mama ko nagwawalis sa labas ng aming bahay. Hindi ko magawang tumingin sa mata ni mama na nakapasok na ako. Paano ba naman kasi? Sinabi ko na kay Mr. Faltado na wag akong ibaba sa mismong tapat ng bahay namin. Pero hindi naman siya nakinig sa akin. Ayan, tuloy at dali-dali na lang ako naglakad sa kwarto ko para takasan ang mapanghusgang tingin sa akin ni mama. Nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas at napahiga agad sa aking kama. Naalala ko yung mga nangyari kagabi na parang isa lang napakahabang panaginip. Mula sa pag-amin ni Mr. Faltado, sa pagtulog namin na magkayakap hanggang sa paghahanda nito sa akin ng breakfast. Parang hindi totoong lahat, pero nagtaka lang ako na hindi naman nabanggit ng boss ang kagabing nangyari. Napapaisip tuloy ako ngayon na baka nabigla lang siya. Isa pa, yung Karina na yun. Kasama ba niya yun sa kondo pagbalik niya? Hindi pa man ay napakasilosa ko na. Hindi ko napansin na halos mapunit ko na pala ang punda ng unan sa pagkakalapirot ko doon. Nanggigigil ako sa selos. Ikaw din kasi, playing hard to get pa. Bulong ng utak ko. Hindi naman sa nagpapakipot ako, kaya hindi ako umamin ay dahil natatakot ako. Hindi pa ata ako handa ulit na magmahal na naman. Mas natatakot ako na masaktan. Isa pa, hindi ko nga alam kung seryoso siya. Pero bakit naman gagawing biro ni Mr. Faltado ang ganung bagay? Hindi niya sasayangin ng oras niya para lang doon. Pero bakit nga kasi hindi na niya nabanggit kanina? Puro pero ang nasa isip ko. Ay, ewan. Ang gulo na naman tuloy ng utak ko. OMG! Namimilog ang mga matang tilin ni Charis kinaumagahan. Oo, naikwento ko na sa kanya ang nangyari. Ang kulit kasi kaya na-corner ako ng kaibigan kanina. Wala na akong nagawa kung hindi magsabi dito. Halos magpantingan tenga ko sa lakas ng sigaw nito na parang maiihipa sa kilig. Sabi na nga ba, besh? Natulugan ko na yun. So, ano sinagot mo? Wala. Hindi naman siya nagtanong kung gusto ko din ba siya eh. Ha? Ganun lang yun? Ni wala man lang siyang tinanong? At mumewang pa ito sa harap ko. Nasa pantry kami at tapos na magkape. Parehas pero hindi pa rin natatapos ang tsismisan. Meron, tinanong lang niya ako kung may sasabihin daw ba ako. Hindi na ako nakasagot eh. Ang weird niyong dalawa? Dismayadong komento nito. Pero wait, baka naman hindi lang din kasi sanay mag-confess ng feelings si sir. Alam mo naman yung mga gwapo. Isa pa, ayaw nila yan napakipot. Dagdag pa ni Charis. Hala, ganun ba yun? Oo, pero anong bang nararamdaman mo kay sir? Gusto mo din ba siya? Hindi ako nakasagot kaagad. Akala ko pa naman malakas ang radar ng kaibigan. Pero paanong hindi niya mahalata na gusto ko si Mr. Faltado? Oo, matagal na. Nagyuko pa ako ng ulo pagkasabi nun. Nahila niya lang ako dahil kinain ko sinabi ko noon sa kaibigan. Isang matining na tili na naman ang pinakawalan nito. Hindi ako makapaniwala, Beshi. Kinikilig ako. Bagay na bagay kayo ni sir. Baliw ka talaga. Wala pa nga. Hindi na nga niya binanggit yung nangyari pagkatapos nun. Antay ka lang. Baka naman tsumetsyempo lang. Sa tingin ko hindi marunong manligaw yan. Bakit kailangan pa ba ng ligaw? Hindi na ata. Ang mahalaga, malaman ko lang kung seryosong boss sa sinabi o hindi bago ako tuluyang magdiwang. Nang dumating ang boss ay may kausap ito sa cellphone niya, kaya naman hindi ako tinapunan ng tingin nito. Seryosong mukha at mukhang importante kung sino man ang kausap. Maghapon na hindi ito tumawag sa telepono ko o lumabas man lang mula sa opisina niya. Mukhang negative nga yung sa kagabi. Duda ako ha? Baka naman guni-guni ko lang ang lahat. Naku, nababaliw na nga ako. Buti pa ay umuwi na ako at bukas ay meron na namang meeting sa labas ang boss. Lulugo-lugo na naman tuloy ako ngayon. Magdamag atang lumilipad ang utak ko. Nalulungkot lang kasi ako. Pagkatapos niyang umamin na gusto niya ako ay parang wala lang. Pinagulo lang ni Mr. Faltado ang isip ko at pinaasa sa wala. Asa pa more clear! Pumasok na ang boss at nagising ang utak ko mula sa paglipad na naman ito. Good morning, sir. Simpleng bati ko dito na hindi ko man lang nagawang ngumiti. Good morning. Tipid na bati din ito at tiyempong tumunog ang telepono ko. Hindi ko tuloy napansin na pumasok na pala ito sa office niya. 11:00 pa lang na maisipan ko mag-lunch muna. 1:00 kasi ang meeting sa labas ng boss kaya dapat itapos na akong kumain. Ayoko naman bigla na namang itong lalarga at walang laman ang tiyan ko. Wala akong baong pagkain kaya bumaba na muna ako para bumili sa convenience store na hindi naman kalayuan. Isang rice meal lang at juice ang kinuha ko. Tama na siguro ito sa akin. Papunta na sana ako sa counter para magbayad ng mapahinto ako. Isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Parang si Rosel?
Nakatayo ito sa hindi kalayuan at may hawak na isang bottled water. Pero bakit parang tumaba ata ito? Ang dating balingkinitang katawan ngayon ay parang nagkalaman na. Natigilan din ito na makita ako at kumunot ang noo. Tutuloy na sana ako para magbayad pero natigilan ako nang mapansing papalapit pala si Rosel sa akin. Kahit noong nasa opisina pa ito ay kahit kailan hindi naman kami nag-usap. Suplada kasi ang dating sekretary ng boss. Kaya naman nakakapagtaka na mukhang kakausapin niya ako ngayon. Hi Claire! Bati pa nito sabay ngiti. Hello, kamusta ka na? Nagatubili pa akong tanungin ito. Naalala kong bigla nakalat sa opisina noon na may relasyon ito sa boss. I'm doing well. I heard na ikaw palang pumalit sa akin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang bahagyang pagtaas na isang kilay nito. Oo, ako nga. Sagot ko na may pilit ng ngiti sa labi. So how is it? Hindi ko mabasang nasa mukha nito. Parang may pait sa tono ng boses niya. Okay naman. Great. Pero I hope you know your boundaries. At sumeryosong bigla ang mukha nito. Anong ibig mo sabihin? Kunot noon tanong ko dahil nakaramdam na ako ng kaba. Just be careful and don't fall for him. Bakit naman? Aba, anong karapatan niya na pagbawalan ako? Because I'm pregnant and he is the father. Parang nakalimutan ko kung nasan ako sa mga oras na yun. Isa lang ang alam ko, na dumagundong sa pandinig ko ang mga sinabi yun ni Rosel sa akin. Buntis siya at si Mr. Faltado ang ama. All this time, sila pa rin pala at patuloy ang relasyon nila? Akala ko pa naman ay ang nawala sa kumpanya ang dating sekretarya ay naputol ng kung anumang namamagitan sa kanila. Hindi ko na tuloy alam paano hahawakan pa ang dalang pagkain. Pakaramdam ko kasi ay nanginginig ang mga kamay at buong katawan ko. Congratulations! Bati ko habang pinipigilan ng paggaralgal ng boses. Thank you. Sana you can keep it as a secret muna. Me and Lester want to keep things private kasi. Oo naman. Walang problema. Well, that's it. Nice to see you again. At nagpaalam na. Nakalabas na at lahat ito hindi ko pa rin makuhang gumalaw sa kinatatayuan ko. So, nasagot ng mga tanong sa isip ko. Kalokohan lang pala talaga ang lahat. Siguro ganun talagang mga lalaki. Sasabihin gusto ka tapos paaasahin ka lang. Yung papaibigin ka muna bago ka sakta na matindi. Buti na lang at hindi ako agad bumigay. Kahit pa gustong gusto ko nang ipagsigawan ang nararamdaman ko para sa boss. Dahil kung nagkataon ay lalo ako magmumukhang tanga. Pero ang tanga-tanga ko nga talaga. Muntik na ako maniwala na gugustuhin nga talaga ako ng boss ko. Pero bakit niya sinabing gusto niya ako nung gabi na yun kung sila pa rin pala ni Rosel? Naramdaman ko na lang ang init na mga luha na pumapatak na pala sa magkabilang pisngi ko. Kahit nanginginig ang mga kamay ay nakuha ko pang ilagay ang sana'y bibiling pagkain pabalik sa pinagkuha ng shelf. Pakaramdam ko kasi hindi ko na kayang kumain. Nawalan na ako ng gana. Laglag ang balikat na naglakad akong pabalik sa trabaho. May choice ba ako? Kahit parang pinipilipit ang puso ko sa sakit ngayon ay kailangan ko na lang tiisin. Kagat-labi akong pumasok na muli sa opisina at tahimik na naupo. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Sasaya tapos malulungkot din. Kikiligin tapos kinabukasan iiyak na naman. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Claire, we have to go. Pagangat ko ng ulo ay nasa harapan ko na pala si Mr. Faltado. Etong magaling na lalaki. Totoo nga talagang chismis, kapag gwapo ay babaero. Akala ko pa naman iba siya. Okay sir, sagot ko at agad nang tumayo bitbit ng bag na parang walang kung anong sakit na nararamdaman. How are you? Biglang tanong nito na makapasok na kami ng elevator. How are you daw? Mula kahapon hindi niya ako kinausap, tapos kanina may nalaman pa ako masamang balita, tapos mangungumusta siya. Di wow! Okay lang po. Patay mali siya kung sagot. Na diretso lang ang tingin. Humarap ito sa akin na para may gusto pang itanong. Pero tiniis ko nang huwag sumulyap dito. Pero kita ko naman ito mula sa refleksyon ng salamin na nagpapalibot sa loob ng elevator. Naku, umayos ka nga sir. Magkakaanak ka na pala, hindi ka pa magtino. Kahit panghirap ay gagawin ko dahil ayokong pumatol sa lalaking may responsibilidad na. At higit sa lahat, ayoko sa babaero. Kaya buti pang umiwas na lang ulit. As usual. Siguradong masasaktan lang ako kapag nagkataong magpapadala ako sa nararamdaman. Buti na lang at bumukas ng elevator kaya hindi na nito naituloy kung ano man ang gusto niyang tanungin.
Sa sasakyan naman ay tahimik lang akong nakaupo katabi si Kuya Dex. Hindi ko din sinusulyapan ng boss na nasa likuran. Sobrang hirap baliwalain ang presensya niya pero syempre ay kakayanin ko. Wait, can we talk? Pigil nito sa akin nang papasok na sana kami sa building kung nasaan ang ka-meeting ng boss. Napalunok muna ako bago nagawang humarap sa ngayon ay parang nakikiusap ng mukha nito. Tungkol po saan? Para akong nawawalan ng lakas kapag napapatitig sa mga mata nito. Pero mas matindi ngayon ang sakit na nararamdaman ko. There's something wrong with you. Can we talk about it? Umiling ako. Wala pong mali, sir. Halika na po't baka malate kayo sa meeting. Ang mali lang ay yung ibigin ka. Hindi ko na ito binigyan pa ng pagkakataon na magsalita at nauna na ako maglakad. Buti na nga lang at tiyempo natapos na ang oras ng trabaho nang makabalik kami sa BGC. Kaya naman tumuloy na lang akong umuwi at iniwan ang boss na ihahatid na naman ni Kuya Dex sa kondo nito. Ano bang gagawin ko? Iiwas at iiwas na lang ba ako? Hanggang kailan ko kayang ganito? Kung mag-resign na lang kaya ako. Pero mahirap maghanap ng ibang trabaho. Lalo na yung maayos na sahod. Imposibleng makahanap pa ako ulit ng kagaya nito. Nakakahiya naman kila mama pag nagkataon na natenga ako sa bahay. Ay buhay! Kinabukasan ay sa Laguna naman ang meeting ng amo. Halos buong araw kaming nasa isang resort kasama ang iilang mga investors. Mukhang resort naman ang susunod na target properties ng aming kumpanya. Alas 5 na nang matapos ang meeting at tutulak na sana kami pabalik sa Manila nang madinig kong may kausap si Mr. Faltado sa cellphone nito. Yes, Dad. We will be there in half an hour. Dinig kong sabi nito bago binaba. Sa Laguna nga din pala nakatira ang magulang ng boss. Mukhang dadaan pa kami doon. Hindi man lang sinabi sa akin. Sa labas pala ng gate ay nalula na ako sa laki ng bahay. 3 palapag iyon at mistulang mansyon. Talaga palang mayaman ang pamilya ng mga Faltado. Sa pinto ay agad na sumalubong sa amin ang mga magulang ni Mr. Faltado. Ang matandang lalaki ay tulak-tulak na isang naka-uniforming puti na siguri personal nurse sa wheelchair nito. Kahit may edad na ay bakas pa rin ang kagapuhan sa muka. Sa kanya siguro nagmanang boss ko. Kasunod naman ay ang marahil asawa nito na may luwang ng ngiti sa amin. Maputi at napakaganda kahit pa may edad na din. Kabaliktaran ng maamong mukha nito sa nai-imagine ko na tulad ng sa mga teleserye. Kami naman ni Kuya Dex ay kasunod lang ni Mr. Faltado na tahimik na nakamasid na yumakap ang boss sa magulang at bumeso. Dex, kamusta? Mabuti po, ma'am. Kamusta po kayo at ni sir? Maayos naman. Sabay ngiti ng ina at biglang bumalik sa akin. Who's this pretty lady? Tanong ng ama na nakatingin din pala sa akin. Meet Claire, my secretary. Agad na pagpapakilala ng boss kaya ngumiti naman ako sa mag-asawa. Nice meeting you, Claire. I hope our son is not putting too much pressure at work. Hindi naman po. Nahihiyang sagot ko. Nang tuluyan na kami makapasok sa bahay ay ang magandang interior ang agad na napansin ko. Mediterranean ang style pero may halong modern. Yung tipo nakikita sa mga magazine ng itsura. Nagumpisang dumilim sa labas at iginihan na kami sa napakahabang dining table na may samot-saring mga pagkain. Mukhang pinaghandaan nila ang pagdating ng anak nila. Ibig sabihin ay nakaplano na pala na pupunta kami dito. Do you like the food? Nagulat ako nang bumalik sa akin ng mami ng boss nang nasa kalagitnaan na kami ng pagkain. Opo, ma'am. Good. So how is it working with our son? Okay naman po. Bago pa lang naman po ako. Really? Bakit saan ka ba nagtatrabaho dati, Iha? Sa marketing department po. So, you were promoted? Knowing my son, you must have an excellent performance. Sabat naman ng daddy niya. Nag-resign po kasi yung dating secretary ni sir na si Rosel. Kaya ako po yung ipinalit. Medyo nadiinan ko atang pagkakasabi sa pangalan ng soon-to-be mother na magiging anak ni Mr. Faltado. Kita ko kasi ang natigilang ekspresyon ng boss na napatingin pa sa akin. Ako naman ay bumalik na lang sa pagkain. Anong oras kaya kami uuwi? Nang makakain ay nagbalik kami sa sala at naupo lang. Pinagmamasdan ko lang ang mag-ama na nagkukwentuhan sa hindi kalayuan. Si Kuya Dex naman ay nagpaalam na may kukunin lang sa sasakyan. Maya-maya ay nakita kong papalapit ang mami ni Mr. Faltado sa akin. Hello po, ma. Bati ko dito. You can call me tita. Sabi nito at naupo sa tabi ko. Tita? Nagatubiling ulit ko. Umiling lang ito't ngumiti sa akin. Hindi ka naman ba pinapahirapan ng anak ko? Naku, hindi po.
Mabait naman po si sir. Seryoso lang po sa trabaho. Mabuti naman. Simula na magkasakit ang daddy niya ay wala na siyang ginawa kung hindi ang magtrabaho. Oo nga po. May itatanong ako sa iyo, Iha. Meron bang dinidate ngayon ang anak namin? Natigilan ako. Ako pa talagang tinanong? Ako nga litong nito sa dami ng umaaligid na babae sa boss ko. Kasama na ako dun. Hindi ko po alam. Pagsisinungaling ko. Ayoko namang sa akin manggaling ang balita. Ganun ba? Pasensya na kung natanong ko. Sa amin kasi hindi nagsasabi si Lester ng tungkol sa love life niya. At bahagyan tumawa ito. Naku, kung alam niyo lang na magiging lola na pala kayo. Ikaw, Iha, may boyfriend ka na ba? Ako po? Wala po. Bakit ka naman nagulat? Maganda ka at mukhang mabait. Salamat po. Medyo nailang naman ako. Bahagyang lumapit sa amin ang mag-ama habang kasunod ang nurse. Why don't you stay the night? Delikado na bumiyahe na madilim. Nadinig ko sabi ng daddy nito. Naku ha, hindi pwede. Wala na naman akong dalang damit. Lagi na lang na-surprise ang overnight. Kaya lihim ako nanalangin na sana'y huwag na pumayag ang amo. Sir, pwede naman pong dito na kayo matulog. Babalikan na lang po kayo ni Kuya Dex bukas ng umaga. Sabat ko. Buti na yung malinaw na ayoko magpalipas ng gabi dito. I don't think that it would be an option. Tumingin ang boss ko sa mga mata ko at seryosong boses. Ibig sabihin ay wala na akong magagawa na naman? Can you bring the files here? Hindi pa man ako nakakaupo pagkapasok sa isang kwarto na inilaan nila sa akin ay agad naman tumawag ang boss. Na-miss agad ako? Joke lang. Galit nga pala ako sa kanya. Saglit, here daw? Malay ko naman kung nasaan siya, sa laki ng bahay nila. Sir, saan ko po dadalhin? Pilit na pinapakalma kong sarili. Here in my room. Saan nga po yung room nyo? Gagawin pa ako manghuhula. Next to yours. Okay po. Hindi pa kasi agad sinabi. Gusto talaga yung tatanungin muna siya. Eto na po, sir. Sabay abot ko ng mga papeles na hinihingi nito. Come in and take a seat. Walang kangiting-ngiting utos nito. Sumunod na lang ako at naupo sa isang sofa dito. Saglit kong iginalang mga mata sa loob ng kwarto nito. Tulad ng kondo nito ay napakasimple lang ng ayos at kahit mga muebles ay minimalist ang designs, mukhang ayaw talaga ni sir ng maraming kalat at magulo. This is fine. Nagulat ako na biglang magsalita ito pero pinigil ko mapatingin. Okay sir, babalik na po ako sa kwarto. Paalam ko bago tumayo para lumabas. No, wait. At lumingon ako. Can we talk? Tanong nito na mabilis na pala nakasunod sa akin. Inaantok na po kasi ako. Please, pakiusap nito kaya natigilan ako. Baka sa lungkot sa boses nito. Claire, I already told you that I like you at seryoso ako. But I just don't understand why you're still avoiding me. Is there something that I did? Umiling lang ako. Ayoko na sana ungkatin pang nangyari kaya pilit akong umiiwas. Then why? If you're not yet ready, I can understand. I am not forcing you to do anything. Just don't treat me this way. Halata ang pagsusumamo sa boses nito. Hindi ko napigilan at napatingin ako sa mga mata nito. Hindi ko kaya ang mapatitig dito na hindi nakakaramdam ng panghihina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kay hirap kontrolin ng emosyon at nararamdaman ko pero sa ginagawa at sinasabi niya ay nagiging doble ang hirap noon. Pwede po ba? Huwag niyo na po akong pahirapan. Nag-upisang uminit ang pakaramdam ko. At naramdaman kong pangingilid ng mga luha ko. Dapat siguro tapatin ko na siya nang matapos na ito at nang makapag-move on na ako sa buhay ko. Yung tulad ng dati, yung hindi ko kailangan magpanggap, yung simple lang pero masaya. What did I do to make you feel like this? Malambing na tanong nito. Hindi niyo po alam? Humugot pa ako ng malalim na hininga. Kailangan ko magsalita ngayon. Bahala na kung anong kahihinatnan. Itigil niyo na po paglalaro ng feelings ko. Matigas na sabi ko. I would never do that. No, hindi kita kayang paglaruan. Hindi niyo ba alam kung ilang beses ako umiyak ng dahil sa'yo? Isang araw ang bait at sweet niyo, pero sa isang iglap nagbabago kayo. Lagi niyong pinalilitong isip ko. Minsan pakaramdam ko po mababaliw na ako. At tuyuyan ang pumatak na naman ang mga luha ko. Whatever I did before, hindi ko sinasadya. I will make up for everything, I promise. Mabilis ang kamay nito na maingat na pinahid ang luha ko. Pero agad akong umiwas. Hindi na po kailangan. Pumikit akong sandali at umatras mula sa pagkakalapit nito.
Pinahid ko mabuti mga luha na walang tigil sa pagpatak bago nakuhang salubungin muli ang mga mata nito. Alam ko pong buntis si Rosel at kayo po ang ama. Sa isang iglap ay nagbagong biglang ekspresyon ng mukha nito. Nagalit ang bagang at dumiretso ng tayo. And do you believe her? Bakit naman po siya magsisinungaling? So, you already concluded in your head. Then what's the use of talking to you now? Napamulagat ako sa sinabi nito at walang naisagot. Maya-maya ay bigla itong tumalikod at lumakad palayo. Para naman ako natulala at napako sa pagkakatayo. Good night, Claire. Seryosong sabi nito na hindi na ako nilingon. Bakit siya pa ngayon ang galit? Hindi ba dapat akong magalit? Siya ito may kasalanan. Nagtapat siya sa akin na nararamdaman tapos malaman-laman ko na magkakaanak na ito sa ibang babae. Hindi ba niya alam kung gaano kasakit para sa akin yun? Tapos ganito lang ang makukuha kong sagot? Sa sama ng loob ay dali-dali akong lumabas at bumalik na lang sa kwarto. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin pa sa bus. Saan ba patungo ito? Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip at nagising sa mahinang katok na narinig mula sa pintuan. Tumingin muna ako sa labas at nakita ang makulimlim na kalangitan. Kaya siguro napasarap ang tulog ko at hindi mo lang napansin na umaga na. Pakiramdam ko kasi halos kakapikit ko lang. Magandang umaga po. Isang nakangiting matandang babae ang bumungad sa akin. Marahil ay isa ito sa mga kasambahay. Magandang umaga din po. Papungas-pungas kong bati dito. Pinabibigay po ni ma'am. Magbihis na daw po kayo't na makababa. Sabi nito na may inabot na damit at sandals pa. Nagpasalamat naman ako at agad na nagtungo sa shower room. Isang bulaklaking white and yellow maxi dress na lagpas tuhod ang ipinahiram na damit sa akin. Katamtama lang hapit ng bestida sa katawan ko na binagayan pa ng sandals na kulay beige. Umikot ako sa salamin at sandaling pinagmasdan ng sarili. Bagay pala sa akin ng ganito? Pero kanino kayang damit na ito? Siguro sa kapatid na babae ni Mr. Faltado na nasa Amerika? Pagbaba ko ay giniya ako na matandang babae sa dining area. Nakaramdam ako ng kaunting hiya nang naabutan na kaupo na pala ang lahat at mukhang ako na lang ang hinihintay. Naku, napatagal ata ang pag-ayos ko sa taas. Wow, iha! Kasing katawan mo pala si Amaya. Bulalas ng mami ng boss na makita ako. Marahil ay ang anak na babae nitong tinutukoy. Ngumiti lang ako at sumulyap kay Mr. Faltado na walang reaksyon pero ramdam ko ang pagpapasada ng tingin nito sa suot ko. Galit pa rin ang mukha ng boss. Aba, ako pa palang may kasalanan ngayon? 10:30 ng umaga na lumabas kami at patungo na sa kotse na napahinto ako. Nag-uumpisa na kasing umambon at naramdaman kong lamig ng hangin. At dahil manipis lang ang suot na parang pang summer pa, ay nakaramdam agad ako ng ginaw. Nakita kong humahangos palabas ang boss na siguro nagpaalam na sa mga magulang. Nilagpasan ako nito at nauna nang pumasok sa kotse. Sinundan ko naman ito ng tingin. Nakamaong shorts lang ito. Light green na polo shirt at suede loafers na sapatos. Kahit masama ang loob ko dito, hindi ko pa rin talaga mawala ang paghanga ko sa tikas nito. Nagkibit balikat ako at sumakay na lang sa passenger seat. Maganda ang mga naglalakihan ding bahay na nadadaanan namin pa uwi. Kaya naman naaliw ako sa mga nakikita habang nasa biyahe. Hindi ko na malayo na naidlip pala ako at naalimpungatan na lang bigla. Taka akong napabalikwas na mapansin na kahinto ang sasakyan. Iginala kong mata sa loob pero wala si Kuya Dex at ang boss. Kaya bumaba ako. Bakit parang kakaibang lugar na ito? Nasaan ba ako? Naramdaman kong mahihinang patak ng ulan sa ulo ko at babalik na sanang muli sa sasakyan pero biglang may humawak sa braso ko mula sa likuran. Let's go and have lunch. Ang barito ng boses ng boss na lalong lumambig. Dala ng panahon na narinig ko kaya napatingala ako sa mukha nito. Nasaan po si Kuya Dex? Agad na tanong ko dito. He went somewhere. Ha? Ang weird. Paanong aalis to siya ang nagdadrive kanina? Anong lugar po ba ito? Sunod kong tanong na hindi man lang ito sinagot. Sa halip ay hinatak lang ako palayo. Isang simpleng restaurant lang yun na halos walang katao-tao. Tanaw ko munting lawas sa tapat ng kainan na hindi ko pa din alam kung saan. Habang nag-aantay ng order, hindi ko malaman kung saan titingin. Ang hirap kasing iwasan na napakagwapong lalaking nasa harapan ko. Para makaiwas, tumingin na lang ako sa labas at sa mga ilang taong dumadaan. You look beautiful. Naglikot ang mga mata ko sa narinig pero agad na nahulin tong mga mata ko. Kanina pa ba niya ako pinagmamasdan? Huwag niyo po akong bulahin. Pilit ko pinapasungit ang tono ng boses ko. Dahil sa totoo lang ay alam kong namumula ng mga pisngi ko sa sinasabi nito. I'm telling the truth. Umiling ako.
Bakit hindi ko pa magawang maniwala sa inyo? May panguuyam na tanong ko. Because you already made up in your mind that I'm a womanizer, am I right? Hindi ako nakasagot dahil tama ang sinabi nito. Pero totoo naman talaga, kung hindi ko pa alam na babaero naman talaga siya at nakaramdam naman ako ng pagkainis sa boss. Bakit ba kasi ayaw niya pang aminin, ihuli ko na nga siya sa akto? Buti na lang at dumating na ang order namin, kaya pilit kong pinakalmang sarili at kumain na lang. Nang makainom na ako ng tubig ay nagmamadali na akong tumayo at lumakad palayo. Bahala na, basta gusto ko nang umuwi. Don't you dare walk out on me, Claire. Habol nito kaya lalo kong binilisan na paglalakad. Napasigaw ako nang maramdaman ng katawan na umangat mula sa lupa. Nakita ko na lamang ang sarili na pangko nito, pabaligtad kaya lalo akong nagtititili. Ibabaan niyo ako! Sabay hampas pa sa likuran nito na parang baliwala sa laki ng katawan. No, you're not running away again. Tulong! Rapist! Holdupper! Sa sobrang panik ay hindi ko na alam kung anong isisigaw. No one will believe, so stop screaming. Pinapagod mo lang sarili mo. Ano ba naman to? Wala man na ba tutulong sa akin? Saan ba ako dadalhin ito? Sa wakas ay binaba na ako pero halos mahimatay ako nang biglang umangat na namang pataas ang pakaramdam ko. Hilong-hilo pa ako sa ginawa nito at ngayon ay pakaramdam ko ay masusuka na ako. Huli na mapagtanto kung nasaan kami. Sa Ferris wheel? Takang napatingin ako sa boss na nasa harapan ko at ngayon ay kalapad ng ngiti. Agad ako napahawak sa isang bakal na nakapwesto sa gitna ng isang malaking hugis bilog kung saan kami nakaupo. Nanlaki ang mga mata ko na mapansing pataas na pala ng pataas ang sinasakyan namin. At kitang-kita ko yun dahil open ang Ferris wheel cabin na yun habang ramdam ko pa ang malamig na hangin. Bakit niyo ako dinala dito? Nababaliw na ba kayo? Nakamasid lang ito sa akin na tahimik na umiling. Sumagot kayo! Anong ginagawa natin dito? Medyo tumaas ang tono ng boses ko dahil ninenervyos na ako. Hindi pa ako nakasakay sa Ferris wheel sa tanang buhay ko, kaya parang hinahalukay ngayon ang bituka ko. Hindi ako mahilig sa mga ganitong pasyalan kahit noong bata pa. Sir! Sigaw ko na halos mangiyak-ngiyak na dahil hindi ko na alam ang gagawin. Lalo pang humigpit ang hawak ko sa bakal at walang ginagawa ang boss kung hindi ang pagmasdan lang ako. You left with no choice. Sa wakas ay nagsalita ito. Nangunot ang noo ko sa narinig. Bakit ba laging palaisipan ng mga salitang binibitawan nito? Lagi na lang kulang o putol kaya lagi akong nalilito. Hindi ko po kayo maintindihan. Every time that I want to talk to you, you can always find a way to avoid me, to escape from me. But now, I don't think you can. Hindi pa rin naalis ang pilyong ngiti nito. Lalo akong kinabahan nang huminto ang sinasakyan sa pinakatuktok. Kita ata ang buong lugar sa taas ng kinaroonan namin ngayon. Maganda ang tanawin pero hindi ko kayang namnamin yon ngayon dahil nanginginig ako sa takot. Sir, pwede naman po tayong mag-usap sa baba. Promise po hindi ko na po kayo tatakasan. Nagawa ko pang itaas ang isang kamay para mangako. I don't believe you. Nalaking lalo ang mata ko sa sinabi nito. Pero mukhang wala naman akong magagawa. Sige, ano po ba yung dapat nating pag-usapan? Yun po bang tungkol sa magiging anak niyo ni Rosel? Ano po bang... Do you know what's the problem with you? At biglang dumiretso ito ng upo at sumeryoso muli ang mukha. Ha? Hindi po. You don't want to ask because you're too afraid to learn the truth? Po? Do you know why your ex-boyfriend suddenly stopped chasing you? Si Topher? Baka na-realize po niya na ayaw na niya. No, it's because I spoke to him. Alam ko na kung anong nangyari sa inyo. Bakit kailangan niyong gawin yun? Anong pakialam niyo doon? Sa mga oras na yun ay nakalimutan kong ang boss ang kaharap. Hindi ko lubos maiisip na gagawin niya yun at kung ano ang dahilan. Are you going to continue living your life full of what ifs and maybes? Bakit ba takot na takot ka magtanong? What if you didn't live that night? What if you just waited and talked it out then maybe naayos pa? Maybe it went well. Maybe you didn't break up. Is this the kind of life that you want? Napatda akong sandali sa sinabi nito. Pero nabuhay ang inis dahil hindi ko maintindihan bakit pa niya binubuhay ang bagay na tapos na. Wala na po kayong pakialam doon. Isa pa, bakit niyo pa inuungkat to? Wala naman kayong kinalaman doon at bakit kailangan niyo siyang kausapin? Para saan? Lalong tumigas ang ekspresyon nito at sandaling tumitig sa mga mata ko bago sumagot. Because I want him to stay away. I don't want any other guy around you. Napalunok ako sa narinig, pero hindi ako papadala sa mga pick-up lines nito.
Tigilan niyo na po yan. Magkakaanak na nga kayo. See? Yan ang sinasabi ko. Wala ka malalakas na loob na tanungin ako. Hindi mo man lang ba ako hahayaang magpaliwanag? Sa halip nag-a-assume ka lang. You just had this little conversation inside your head and decided on your own, right? Hindi ko na naman alam ang sasabihin sa puntong iyon. Tumpak na naman kasi ang sinabi niya. It could have been so easy. All you had to do was ask me. Dugtong pa nito. Pero wala naman po akong karapatan na tanungin kayo. Saka pwede niyo naman sabihin kahit hindi ako magtanong. No, you need to ask me. Aba, pati ba naman sa ganitong bagay ay uutusan niya ako? Ayoko po. Pagmamatigas ko. Claire, you're such a pain in. Natigilan nito na mapatingin ako sa mata nito at nadinig ko naman ang simpleng pagtikim nito. Okay, fine. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. I swear. Paano hindi niyo anak? Kalat sa office ang relasyon niyo noon. There is nothing between me and Rosel. We were never lovers and never will be. Parang imposible naman po yun. Ang ganda-ganda ni Rosel saka ang sexy. Kahit palagi po kayo magkasama sa mga out of towns at minsan abroad pa. Napabuntong hininga ito bago nagsalita. Nagkaroon ng isang gabi na pumunta kami sa Singapore para sa isang business trip. Lasing na lasing ako tang naalala ko lang mag-isa lang ako sa hotel room na yun. Pero kinabukasan nagising ako. Nakita ko siya nakahandusit sa tabi ko. Lalo ako napatitig sa mukha niya. Inaantay ang susunod na sasabihin nito. Pero hindi ako tanga, alam kong walang nangyari. Never ko pang ginalaw yung babaeng yun. Lumapit lang siya sa akin isang araw at sinabi sa akin buntis siya. Ang totoo, hindi siya nag-resign. I fired her. Sa sinabi nito biglang bumalik sa alaala ko ang araw na pumasok si Rosel sa opisina na humahangos at mugto ang mga mata sa pag-iyak. Pero nung araw na yun may dala po siyang envelope. Resignation letter daw po. No, it was her pregnancy test. She showed it to me. Gusto niya pananagutan ko siya. Hindi ko alam kung anong motibo niya pero hindi ako yung tipo ng lalaking madali niyang lokohin. She tried many times. She begged me. She even threatened me ni papahiya. Yun ang dahilan kung bakit pinili kong hindi pa sabihin sa yung nararamdaman ko. Gusto kong ayusin to. Kumukuha pa ako ng abogado. Ayoko madamay ka dito. Pero nung nagpakita na yung ex mo, hindi ko na kinaya. Naramdaman kong may kailangan akong sabihin. Natulala ako sa mga revelasyon nito at hindi ko alam ang sasabihin. You still don't believe me, do you? Hindi ko po alam ang sasabihin. Parang nakalimutan kong bigla ang takot sandaling lumutang ang isipan ko. Just tell me what's on your mind. Don't keep it to yourself like you always do. Malambing na sabi nito at matipid ng umiti na. Paano po yung damit sa kondo nyo? Yung pinasuot nyo sa akin? Kanino po yun? Sa sister ko. She used to visit me. They spend days or even weeks sa kondo. That will also explain bakit kompleto ang toiletries na pambabae. Yung naglilinis po sa kondo nyo, bakit siya? Sa tingin mo, ganun talaga akong lalaki? Kung ako ay kung anong iniisip mo, bakit sa tingin mo hindi kita ginalaw nung gabing yun na natulog kang katabi ko? Hindi naman po ako kasing ganda ng mga babae na yun. Really? Then, why out of all this woman, I can only see you? Umurong muli ang dila ko at lalong wala akong masabi. You have no idea how many sleepless nights I had because of you. I tried to stop. I thought I can, but I've never seen anything as beautiful as you. Dahan-dahan itong tumayo at umupo sa tabi ko. Kay lapit na ngayon ito sa akin kaya ramdam ko ang mainit itong presensya. I even look forward to going to work just to see you. It's funny, childlike maybe, but I do love you more than words could ever capture. Maybe this is why I have refrained from using words. Batid ko sinseridad sa bawat salitang binibitawan nito. Sa unang pagkakataon ay wala ni katiting na pagdududa akong naramdaman sa mga oras na to. Ang alam ko lang ay kung gaano kasaya ang puso ko sa mga narinig mula sa taong mahal ko. Kinuha nitong isang kamay ko at maingat na hinaplos. Totoo na nga ito? This is it na ba? Is it really it? I already know the answer but I want to hear it straight from you. Do you by any chance feel the same way? Pinisil pa nito ang ngayon ay nanginginig ko ng kamay. Claire, mahal mo rin ba ako? Lalong lumakas ang hangin sa tuktok kung nasaan kami at nagumpisang mag-sway pa ang sinasakyan. Napayo ko ako at biglang nakaramdam naman ng takot sa lakas ng pag-indayog namin ngayon. Bakit parang hindi na po umaandar itong sinasakyan natin? It will not go down without my signal. We will stay here, not unless you answer me. So I'm asking you one more time, Miss Claire de la Roca. Do you love me or no?
Muli ako napatitig sa mga mata nito na ngayon ay puno ng pagsuyo. Parang may kung anong ligayang sumukop sa puso ko kasabay ng pagguhit ng magandang ngiti sa labi ko. Mahal din po. Tumawa ito. Well, that's good enough. Narinig ko na lang malakas na pagpitik nito at halos malaglag ang puso na biglang gumalaw ang sinasakyan. Hindi pa ako nakakabawi sa biglaang pagkabog ng dibdib ay nilapit nitong labis sa akin at saka siniil ng mainit itong halik. Nakalimutan kong bigla ang takot at napalitan yun na nakakalunod na saya. Habang dahan-dahang bumaba ang sinasakyan, kasabay ng marahang paghampas ng malamig na hangin sa mga balat namin, ay patuloy ang pagsasalo namin ng halik na yun na puno ng pagmamahal para sa isa't isa. Dahil sa naging paliwanag ni Mr. Faltado at pag-amin ni Claire sa nararamdaman niya sa boss, ito na kaya ang simula ng maganda nilang samahan bilang magkasintahan? Ano ang gagawin ni Rosel pag nalaman ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.